morning, everyone. Our devotions and topic for tonight is from the book of John, chapter 13, verse 34 to 35. Sabi dito, a new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. So, sa Tagalog version, sabi dito, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano kayo minahal. Gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So, ang teaching dito, sabi dito, a disciple is a warrior of love. So, being a disciple, to warrior of love, sabi ni Jesus Christ, kung ikaw ay totoong disipulo, sumusunod ka sa akin, magmahalan kayo kung paano ko kayo iniibig. So, kung tunay na alagad, ay dapat marunong ka magmahal sa kapwa mo kapatid, lalo na sa kapatid mo sa pananampalataya, kung talagang disciple ka at sumusunod ka, tagasunod ka ni Jesus Christ. Kasi warrior of love. So, para mas maintindihan natin, yung Diyos na umiibig sa atin at kaisa-isang anak ng Diyos na tayo minahal ng Diyos, but God demonstrates His own love and the risk that while we were still sinners, died for us. Na noong panahon tayo ay hindi kamahal-mahal, makasalanan, hindi pa mananampalataya, pinakita ng Diyos yung pag-ibig sa atin nung namatay si Jesus Christ, nung tayo ay makakasalanan pa, na hindi tayo karapat-dapat na mahalin. So, ang Panginoong Jesucristo mismo, yung dahil sa pag-ibig niya sa atin, namatay siya dun sa krus at pinaglaban niya tayo. Pinasan niya yung krus, kaya isa yun sa pribileyo na tumanggap tayo ng pag-ibig mula sa Diyos, kay Jesus Christ. So, special tayo dahil nilikha tayo ng Diyos according to His image. Ang problema, tayo yung mga nagkasala laban sa Diyos at tayo ay nagrebelde, kaya hindi tayo kamahal-mahal. So, patunay yon na hindi tayo kamahal-mahal at kahit nga sa pamilya, member ng pamilya mo, may inis tayo. Kasi meron tayong taglay na kapangitan sa ating buhay na kapag nakikita tayo ng taong naiinis sa atin, yung Diyos hindi nakakaalam sa puso at isip natin na alam niya, hindi tayo kamahal-mahal. Pero ang Diyos, kahit ano pa yung ugali mo, kahit ano pa yung katauhan mo, mahal ka niya. Ano pa man ang character mo, kahit ikaw pa yung kasuklam-suklam na tao, minahal ka niya dahil Jesus Christ is love. Warrior siya. Even we're unlovable. Kailangan natin matuto na umibig. Mahalin mo yung tao kahit hindi sila lovable, yung kapatid natin at kapatid natin sa kadugo natin, kamag-anak natin at kapatid natin sa pananampalataya, kahit hindi sila kamahal-mahal. Mahalin natin ang sila katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kahit tayo ay makasalanan, minahal pa rin niya tayo. Sinakripisyo pa niya yung buhay niya para sa atin, sa mga kasalanan natin. Kasi tumitingin tayo sa mga taong hindi natin gusto, hindi natin yung standard yung tinitingnan natin. Pero ang Diyos, hindi tinitingnan kung ano ka, kung sino ka, at kung ano ba yung kakayanan mo. Ang mahalaga sa Kanya, anak ka niya at mahal na mahal ka niya. So, hindi natin magagawa na umibig sa taong hindi ka mahal-mahal. Pero ang standard ng Diyos,
ay kahit ano ka pa man o sino ka pa man. Siya yung standard ng pagmamahal, yung love, how to love, kung paano niya tayo minahal. Gayon din naman, magmahalan tayo. So, imposible kasi minsan na mahalin natin yung kaaway. Pero sabi nga doon, it's not between you and your enemy. It's not between you and the people around you. Kailangan magmahal ka kasi God is love. At yun yung standard ng pag-ibig mo, ay standard ng pag-ibig ng Diyos. Minahal niya kahit hindi ka mahal-mahal na katulad natin ka makasalanan. Yun yung standard ni Jesus Christ sa totoong pag-ibig. Ito yung kaparaanan ng Diyos na mahikayat yung ibang tao na maging mananampalataya at tagasunod ng Jesucristo. Kasi kung may pagmamahal tayo sa isa't isa, kahit ano pa yung ugali ng isang tao, mahalin mo siya. Mas piliin natin na mahalin mo siya kaysa tingnan natin kung ano yung ugali niya. Kung kayo ay may pagmamahal sa isa't isa, sabi ni Jesus Christ, makikilala ng lahat na kayo ay mga alagad ko. So, being disciple, marunong ka dapat magmahal. Kahit pa sobrang sama na ng tao, kailangan mahalin mo siya. Yung kapwa natin, kahit sa pamilya natin. Makikita ng maraming tao na meron Diyos, tayo sa buhay natin, once na tayo ay mapagmahal, malalaman tayo ay na tayo ay disciple, ikaw ay bilang disciple na meron kang pagmamahal, may pag-ibig, at sila rin mahahawa at mahihikayat na sumama sa kilusan ng ating Panginoon na merong pagmamahal sa isa't isa. Makikilala tayo bilang disciple sa bilang pagmamahal sa kapwa natin kapatid, lalo na sa kapatid natin sa pananampalataya. So, be a warrior of love.